Okay, mag-start na po tayo. Medyo bilisan lang po natin yung pagpasada since natakal naman na po natin siya kahapon. Okay, sa Korea nga po, dalawa po ang numbering system po na kanilang ginagamit. Ito po, si pure or native Korean number. Kaya po siya tinawag na pure or native Korean number kasi composed po siya mismo ng mga Koreans. Sila po mismo yung gumawa. Kapag naman po Sino numbers, or hinango po ito sa mga Chinese characters. Kaya medyo sounds like po siya sa Chinese number. Yan, tandaan po natin ha, may specific pong pinagagamitan po yung mga number na yan. Hindi lang basta-basta ang alternative na pwedeng gamitin kung saan-saan. At itatakal po natin yan sa mga susunod po na live po natin. Kung saan po dapat talagang gamitin lang si pure or native Korean number at si Sino number. Okay? Yan, ang native Korean number, ito nga po yung naririnig po natin na si Hana, Dul, ganyan. Okay, kapag 0 po siya, ay yung po ang kanyang, ang tawag po sa 0. Okay, kapag 1 naman po, Hana, yan. Ano lang to ha, recap lang, kumbaga kahapon. Para makapag bigger number po tayo for tonight. Okay, 1 Hana, 2 Dul, 3 Set, 4 Net, 5 Dasot, 6 Yosot, 7 Ilgup, 8 Yodol, 9 Ahop. Okay, kapag 10 Yol, 11, yan, ang pinaka-pattern lang naman po nito or ang gagawin lang naman po natin palagi ay parang 10 plus 1. Ganun po siya. Okay, kapag 11, Yol plus Hana. Okay, kung mapapansin po ninyo, naka-highlight po yung L po dito. Kasi possible na marinig po ninyo yung word na Yurana. Kasi po si Liel, kapag po finalo po siya ng vowel at vowel sound, ay nagiging R sound po siya. Paano po tang ina sa word? Okay? So, Yulhana, baka naririnig nyo po minsan, ma'am, bakit minsan Yulhana yan, minsan Yorana? Ganun po kasi siya. Si Liel po kasi, itong character po na ito, si Liel, yung parang 2, kapag sinundan po ng vowel sound, hindi lang vowel ha, pati yung magka-sound, gaya ng W, Y, H, yung mga yan, ay nagkakaroon po siya ng R sound. Okay, kaya minsan naririnig natin siyang nagiging Yorana. Okay, kapag 12, Yuldul. 13, 10 plus 3, Yolset. And ito sa 14, Yolnet. Dito po sa Liel, kapag sinundan naman po si Liel ng N, or ng Nian, sorry, ay nagiging, instead na sasabihin po natin ay Yolnet, hindi po siya Yolnet. Maririnig po natin siya sa mga Korean as Yollet. Magiging L sound po ito. Okay? Tandaan po ninyo ha, kapag po si Liel sinundan po ng Nian, itong Nian, ito po, ay nagiging LL sound po sila. Gaya lang po ng Liel, kapag sinundan ay Liel, nagiging LL. Kaya Pali, yung mga ganon. Okay? Instead na Yolnet, magiging Yollet. And so on. Ganon lang po siya. Recap lang po ito ha, kaya medyo mabilis. Okay? Kapag 20 naman, yan, sumol. Ganun lang po ulit yung process. I-add lang po natin palagi yan si sumol. Pag gusto mo i-add si 1, 2, 3, 4, 5 na si Hana, Dulcet, Net, Dasot, Yosot, Ilgop, Yodol, ay i-add lang po natin directly. Okay, kapag 30 naman, ganun lang din po. 30 ay soren. I-add lang po ulit natin yan si 1 to 9 to make it 31, 32, 33, ganyan. Okay? Tandaan po ninyo yung mga dito po sa Sino, ay ba't Sino number to? Dapat ay ano to? Hindi ko na-edit. Wait. Wait lang guys. Edit ko lang.
Wait lang po. Nakaligtaan ko siyang edit. Okay, balik po tayo. Kapag 20, gaya nga po ng sabi ko sa native Korean numbers, meron po silang specific na word para po sa 10, 30, 40, 50 hanggang 90. Unlike po sa Sino na parang mas madali po siya compare po dito. Okay, kapag 30, sorun. Kapag 40, mahun. Pag 50, shwin. Pag 60, yesun. Pwede po kayong magtanong ha kung meron po kayong hindi naunawaan sa discussion po natin kagabi. Para ulitin po natin since pinapasadahan naman natin. Pag 70, gaya nga ng sabi ko kanina, kapag po si Liyel, sinundan po ng any vowel sound, gaya nga po ni H, nagiging irun or ilhun. Maririnig po natin si 70 na pinopronounce po nila minsan ilhun, minsan iren. Kasi nga po, si Liyel, kapag sinundan nga po ng vowel sound or vowel, ay nagiging R sound po siya. Okay, Pachim rule. Yan. Kapag 80, yodin naman po ang katumbas ng 80. Kapag 90, ahun. Okay? Tandaan po natin na ang native Korean numbers ay 0 hanggang 99 lamang po siya. The rest po ay Sino number na. Pero hindi po ibig sabihin na 100 to infinity ay Sino numbers lang ha. Hindi po. Meron pa rin pong numbers para sa 0 to 99 para sa Sino. Okay? Ito naman sa Sino. Basically, ito lang yung pinakakailangan talaga natin para makamove forward sa ibang or sa higher number. Okay, si 1 ay il, 2 i, 3 sam, 4 sa, 5 o, 6 yok, 7 chil, 8 pal, 9 ko. Yan. Kapag 10, may specific word po siya para sa 10 which is si sheep. Okay, sheep. Kapag 11, gaya ng process lang po natin kanina sa native Korean number, ay i-add lang po natin yung magiging base natin, i-add na po natin directly si 1 to 9. Gaya po dito, si 10 ay sheep, i-add po natin si 1, magiging sheep plus il. Pero paano po yung pronunciation nito? Inulit-ulit ko to kagabi. Ano po ang magiging pronunciation niya dito? Yan. Sabi ni Sir JJ, yes. Madzayo. Shibil. Shibil. Kapag 11. Okay? Paano naman po dito sa 16? 16. Ano ang kanyang magiging pronunciation? Okay, tandaan po natin ha. Yan. Kapag wait lang. Yan. Kapag po si Piyop, Yan. Kapag po si Piyop, sinundan po siya ng any vowel, nagiging B sound siya. Except po kay, sino na nga po? Kay, yan. Sa 6 natin, yan. Pag si Piyop, sinundan po ng yo, ay magiging MN sound po itong si Piyop. Okay? Magiging MN sound po siya. Ito pong si Piyop, kapag sinundan po nitong yo, ay magkakaroon po siya ng Yan, mahirap kasi hindi ako naka-tablet, naka-laptop lang.
Yan, magkakaroon po siya ng MN sound. So, para po dito sa 16, imbes na sasabihin po nating shibyok or shipyok, ay magiging shimyok po siya. Shimyok. Yan, sabi ni Sir Vincent, yes, shimyok. De, mas sumnik ka. Yan, kapag po dito sa 19 naman, kapag si piyop, sinundan naman po ng kiyok, ito po ha, mahalaga po na kinakabisado po ninyo yung mga pangalan po ng mga word or ng mga letters nila, sorry, para po mabilis po kapag nag-spelling. Yan, kapag si piyop naman, sinundan ng kiyok, si kiyok, ang kanyang sound naman po ay, yan, sabi ni Sir JJ, ay K sound. Yes. Yan. Okay, si kiyok daw, kapag po sinundan niya si piyop, magiging K sound po siya instead of G sound. Okay? Imbes na shipgu, magiging shipku. Okay, kapag 20, paano na nga po kapag 20? Yung base po natin ay basically 2 sampo. Dito po galing si E-ship. Okay, ano na nga po yung 2 kanina? Ang 2 po ay E. At ang 10 ay ship. So basically, ang 20 ay 2 times 10 or 2 sampo. E-ship. Ganon po siya. Okay, kapag 21, idudugtong lang po natin yan ulit si 1 to 9. 21 to 29. Okay? Nakakasunod po ba? Huwag po kayong mahiyang magtanong kung medyo mas mabilis. 30. Ganon lang din po ulit yung proseso. 3 sampo. Ano na nga po yung 3 kanina? Sum. Ano po yung 10? Ship. Sum ship. 30. Okay, kapag 40, 4 times 10 or 4 na sampo sa ship. 50 o ship, 5 na sampo. 60. Ano po ang 6 kanina? Yok. Ano po ang 10? Ship. Yok ship. 70, chill ship. Yan, binibilisan ko na lang po since kagabi na-discuss na po natin tong mga to para makapag-bigger number tayo. 80, pal ship. 90, ko ship. Okay, dito na po tayo sa 100. Kapag po 100, gaya lang po ni ship, kung napansin nyo kanina si ship, hindi siya il ship, di ba? Dito po sa 100, hindi din po siya ginagamitan ng il back. Direct back na po yan. Okay? Pinaka-term na po niya ng 100. Wala pong il back. Okay? Back po siya. Kapag 200, ganun lang ulit. 2 100, i-back. 300, 3 100, sum back. Okay? Kapag po 1,000 naman, yan, yes, mas mahirap ang pure. Kasi sa pure, kakabisaduhin mo yung word talaga. Unlike dito na may, ano po siya, sir, may parang technique. Okay, kapag 1,000, wala na, gaya lang din po sa ship at back. Direct na po itong si chon dito sa 1,000. Okay, wala pong il-chon. Chon po yan. Okay, kapag 2,000, ganun lang po ulit. 2 1,000. 2 is i. At ang 1,000 nga po ay chon. I-chon. At ganun lang din po kapag 9,000. Ang 9 ay ko. At ang 1,000 nga ulit ay chon. Kaya kuchon. Yung hinihigaan. Charot. Kuchon ay 9,000. Okay, kapag 1 ay 10,000 na po, meron na naman pong term. Ma'am, baka pwede yan ay ship. Sinong magsasabi ng ibang term ng man? 10,000 ay man. Pero meron din isang ginagamit para sa man. Yan. Ang isa pong madalas na naririnig po dito ay
Shipchon. Okay, 10,000. Pero ito po talaga yung pinaka-common. Man. Okay, kapag 100,000, 10,000, 10,000, shimman. Okay, tandaan po natin kapag si Piyop, sinundan ng Miyam, yan, daming rule nitong si Piyop kasi. Kaya, i-take note nyo po yan. Kasi sa listening, pwede po yang lumabas minsan. Alam mo na kunwari na 100,000 ay shipman, pero sa pronunciation niya talaga ay magiging mag-iiba siya. So, kung listening yon, possible na mamamali ka. Okay? Ay, wait lang. Yan. Kapag si Piyop, sinundan naman po siya ng Miyam. Ito po. Yan. Miyam, ito po siya. Okay, kapag po si Piyop sinundan ng Miyam, si Piyop, nagiging, anong sound po siya? Ano po ang magiging sound ni Piyop? Huwag po kayong mahiyang sumagot ha. Free class po ito, guys. Yan, sabi ni Sir JJ, magiging M lang po. Okay, magiging M. Diba, originally, P or B siya, si Piyop. Yan. Ang hirap, laptop lang kasi yung gamit ko. Okay. Pero this time, kapag po si Piyop, yan, sinundan po ng Miyam, magiging M sound po ang kanyang tunog. So, dito, imbes na po sasabihin natin ay shipman, magiging shimman. Shimman. Yan, tama po, Sir Esmil. Kaya nga, wala pang pangbili ng pen tablet. Okay, kapag 1,000 naman, ay 100,000, tapos na pala tayo. Kapag 1 million, dito naman, kapag 1 million, ano naman po ang kanyang magiging rule? Ang 100,000, ay 1 million, sorry, nalilito na ako. Ang 1 million, ay basically ay 110,000. Okay? Yan. Sabi ni Sir Esmil, magiging bengman. Yes, tama po. Yan. Pakita ko po ulit. Iba naman. Mahirap kasi itong laptop. Yan. Kapag si Kiyok daw, sinundan naman po siya ng Miyam. Ang magiging sound po ni Kiyok ay NG. Sabi nga ni Sir Esmil, magiging NG daw. Kaya, ay ang hirap naman ito. Yan. Magiging NG sound si Kiyok dito. Diba originally si Kiyok ay K sound kapag nasa final position. Magiging NG sound daw siya. Okay, from Beckman, magiging Bengman. Yan, kapag 10 million, ganun lang po ulit, 10 million, 1,000, tsaka 10,000. Chon, man. Kapag 100 million, kung napansin po ninyo kanina sa sheep, beck, chon, man, hindi po siya ginagamitan ng il, di ba? Excuse me, ng il, di ba? Pero dito sa 100 million, gagamitan na po siya. Irok, magiging irok na po ito. Ok po ang kanyang term kapag kapag 100 million. Pero minsan nakikita natin siya or magiging irok po siya. Okay? Kung napansin po nga ninyo, ulitin ko po ha. Sa 10, sheep lang siya alone. Sa beck na 100,
Bek lang siya alone. Sa 1,000, alone lang din po ulit siya, chon. Sa 10,000, man. Pero kapag ok na, kapag million na yung 100 million more than na yung pinag-uusapan, ay ginagamit na po si il. Okay? Magiging irok na po siya. Okay, 1 billion, 10, 100 milyon, shibok. Okay, kapag 1 trillion, cho. Yan. Mag-bigger number na po tayo, guys. Okay. Yan. Kapag kunwari, or kayo na lang ang magtanong ng number, kung saan po kayo nalilito. Or kunwari, gaya sa akin, pinanganak ako 1995. Yan, paano natin siya gagawin? Okay, kung matatandaan po natin, kapag 4 po yung number, ibig sabihin, 1,000. Okay, ano na nga po ang katumbas ng 1,000? Ito po ay pag nagbibilang, gaya lang din po sa atin, pa right po siya, ganyan. Mag-umpisa tayo dito, pa right. Yan, chon. Meron po bang ilchon? Yan, sabi ni Ma'am Chil, chon ko, bek ko, shibo. Bo na po yan, magiging shibo. Yan, walang ilchon. Kaya direct add po natin si chon dito. Ay, hala. Yan, ala. Chon. Okay, next step. Dito po tayo sa pangatlo. Ano po ang unit dito? 100. Ano na nga po ang base ng 100? 900, siyam na 100. Okay? Sabi nga po ni Ma'am Chil ay wait lang. Yan, kubek. Yes, tama po. Yan, kubek. Okay? Next step, sa tens unit or sa pangalawang huli, 90. 90. So, ano po ang 90? Siyam na 10. Yan. Sabi ni Sir Fritz, co-ship. Ay, ba't pa siya pumunta doon? Ang hirap pala nito. Hindi gaya sa Blackboard, mabilis lang. Yan, co-ship. Ano po yung natitira natin? Si 5 na. Ano po ang 5? Yan, o. Yan. So, sa ang 1995, magiging chongo, pekko, shibo. Okay, tandaan po natin po ha, si piyap, sinundan po ng bawal, ay nagiging medial sound po siya. Nagiging B sound po. Okay, ito po. Diba, kapag nasa medial, kapag nasa hulihan siya, kunwari wala pa si O, ay P po ang kanyang pronunciation. Pero kapag may sumunod po sa kanya na vowel, except kay yo, ay magiging B sound po siya. Kaya magiging shibo. Okay? Chonggu, bekku, chonggu, bekku, shibo. Yan. Okay, kunwari naman po ay 11,000. 11,101. Yan nga. 11,101.
Okay, paano po kapag ganyan naman? Okay, ang magiging base po natin kapag ganitong more than 5 na po siya. Ito ha, bago po tayo mag-proceed dyan, tatandaan po ninyo ha, kapag mayroon na po kayong nakitang 5 digit, regardless kung ano man yung number dito, ay man na po ito. Okay, kung baga magiging ganito yung pagbibilang po ninyo. From 11,000, i-separate nyo na po kaagad yung 4 na number. Ganun po yung technique na ginawa ko noon. Kaya mabilis akong sa number. Okay? Yan. I-separate po natin yung magiging technique po natin dito. I-separate po natin yung 4 na digit. Yung 4 na numero. Divide natin yan by 4. Na ibig sabihin po niyan ay man po. Okay? So, para maging mabilis, so man po yan. Ano po ang 1? Meron bang ilman? Wait lang po. Yan, ani. O, wala daw. Okay? Wala pong ilman ha. Kapag po ang base po natin ay 1, direct na po si man. Okay? Type lang natin. Ang hirap pala nitong ganito. Sorry guys, kinakapa ko pa lang siya. Okay, man. Direct na po tayo agad kay yung mga pag-count lang lalagay lahat. Yung mga pang-count lang nilalagay mo. Okay, man. So, dito na po tayo. Kapag nakuha na po natin yung, or na-separate na po natin, man na po siya, di ba? Dito na po tayo agad sa pang-4 na numero. So, ano na nga po yung 1,000? 1,000. Ilchon ba? Ang 1,000? May ilchon ba na word? Or ginagamit ba ang ilchon? Yan, chon. Direct lang po ang 1,000 sa chon. Yan. Okay, meron pa pong isang number. 100. 100. Meron po bang ilbek? Yan. Kapag 100, direct nang po ulit si bek na word. Okay. Kapag 10, meron bang ilship na word? Opso. Opso. Sabi ni Sir Axel. Majayo. Okay. Wala daw po. So, direct lang po ulit si sheep. And yung last number or last digit, 1. Yan na po si il. Saka lang magagamit si il. Yan. 11,111 ay man, chon, bek, shi, bil. Yan. Gets po ba? Another example tayo. Kayo po yung magbigay ng number. Yan. Thank you, Ma'am Jen. Magbigay po kayo ng number kung nalilito po kayo. Yan. Sabi ni Sir Low Class JK, 2001. Okay, 2,000. So, hindi naman natin poproblemahin kasi 4 digit lang naman siya. Ibig sabihin, 1,000 lang siya. Okay? Ito ang magiging base natin. So, paano po tayo mag-umpisa? 2,000 daw. Ito muna. Dito lang muna tayo focus. So, 2,000. Ano ang 2,000? Dalawang
Yan, mamaya Sir Axel, iyan na natin yan. Paano ba mag-pin? Yan, 2,000 ay Ichon. Ano? Okay, 2,000 Ichon. May 0 ba? May hundreds ba tayong unit? Kung 0 yan, wag na nating problemahin. Skip na po natin, okay? Kung 0 po yan, skip na po tayo. Tatalon na po tayo. Again, sa tens unit natin, 0. Kaya dito na po tayo magpo-focus sa last digit or the ones unit, which is C1. Okay, ano nga po ang 1? May nalito na. Yan, sabi ni Sir Hammerson, ang 1 daw po ay E. Yan, so 2001 ay Ichoni. Di ba ang dali lang? Il pala, sorry. Ichonil. Yan, sabi ni Sir, 700. Okay. Wait lang, burahin ko to. Ulitin nyo nga yung question nyo po. 789,604. Hindi ko na makita. Ano yung last? Wait lang. 155. Yan, 100 million. Okay? Di ba kapag sa normal life natin or dito sa Pilipinas, ganito natin yan isusulat. Dinidivide po natin siya by 3. Pero sa Korean po, i-divide po natin para mabilis po kapag ganyang big numbers, i-divide po natin siya sa by ilan. Ano po yung sabi ko kanina? Yung usually or nakasanayan natin ay by 3 dito sa Pilipinas. Yan, by 4. Sabi ni Ma'am Jen, Sir Locals and Sir S. Sir JJ, Ma'am Chill. Yan, thank you po sa pagsagot. Okay? So, i-divide natin ng by 4. Yan. Okay. Tapos, yan. So, ang magiging base po natin ay dito. Ano na po yung sabi ko kanina kapag 100 million? Ano po ang base natin kapag 100 million? May nakakaalala ba? Kapag 100 million. Yan, ok daw. Okay? Ok, pero 7 daw. So, ano ang 7? Yes, tama po, ok. Kapag 100 million ang pinag-uusapan, ok po siya. Kapag 100 million, yun po yung irok, okay? Kapag 7, yan, sabi po ay chill. Chill. Chirok. Yan. Litan ko, baka hindi magkasya. Okay, next po tayo dito sa 8. Paano naman kapag 8? Kapag dito, ano na yung magiging technique natin dito? 'Di ba? Sabi ko nga po, i-divide po natin siya sa by 4. So, magiging base po natin dito, since by 4 po siya ay, yan, sabi ni Sir Alex, yes, tama. Chon. Chon. Okay? Tandaan po natin, dito po yung manha. Ang hirap. Yan. Man. Yang guhit po natin na yellow, man po yan. Magiging dudugtong natin. Okay? So, dito sa 8,000,
So, 8,000 muna. Ano po ang 8? 8 nga daw po ay, hindi po pal na ano ha, piyap po. Ang tawag yan? Yan na piyap. Pal, chon. Mas mabilis ata yung blackboard kaysa dito guys. Palchon. Okay, Kobek. Ano po ang 60? 60? Ano po yung 6 kanina? 6 na 10. Murahin ko nga to para hindi nakakalito dyan. Alang pangit. Parang pag number, dapat pala ay yung blackboard ang ginamit natin. Yan, sabi po ay yoke. Yoke ship na po. Yoke ship muna. Kasi since 60 po siya. Okay? Yoke ship. Diyan na po natin i-bring down si man. Ito po. Yan, okay. Dito na po natin siya ilalagay. Yan. So, ang susunod po, 4,000 ulit. Ano ang 4,000? Yan, sabi ni Sir Hammerson, Chiruk, Palchongo, Bekyok Shiman, Sachon, Beku, Shibo. De, Majayo. Natapos na si Sir. Okay? 4,000 ay sa Chon. Ang haba naman. Okay? 100. Ano nga po ang 100? Meron bang ilbek? Direct na lang po agad si Beck. Okay? Ang natitira, 55. Ano po ang 50? Yan, O-ship, sabi ni Ma'am Jen. O-ship. O-ship. Okay, ano po yung isang digit na natira pa? O, 5. Ba't nawala yung ship? Ba't ayaw niya? Yan. Okay, ganun lang po yung process po ha. I-divide po natin siya sa 4. Lalagyan po natin siya dito. Wait. Ok. Ang pangit. Pardon me. Okay? Yan po. I-divide nyo palagi siya sa 4. Tapos lalagyan nyo po yan ng kapag ok at saka man. Para pa mabilis po kayo. Okay? So, 700 million ay Chirok, Palchonku, Beknyok, Bekyok, Shimman, Sachon, Beko, Shibo. Kasi umabot na ng M. Yes. Pero guys, pag nag-aral kayo, wag niyong stressin yung sarili niyo. Walang ganitong number na kalaki na lumalabas sa exam. Usually lang ay mga 5,000, 50,000, ganun lang. Bihira pa, wala pa pala akong na tanungan na kung meron na silang na-encounter na super ganyan, million. Wala naman.
Yan, sa sahod lang umaabot. Pero sa exam, guys, huwag kayong magpaka-stress. Nasa ano lang yan. Hindi pa umaabot ng 100,000. Tatanungin lang, kunwari, sasabihin niya is, magkano yung sapatos? Sasabihin niya, kunwari, ay, uman. Ganun lang siya kadali. Hindi ganito super na kahaba. Yan. Balikan yung mga single digit. Sige po. Yan. Comment po kayo ng ano, mas better lang matuto. Oo. Okay lang naman na matutunan natin siya. Okay. Saan po ba? Dito sa Sino or sa native? Pero mag-comment pa kayo guys. Usually naman dito na kailangan nyo talaga yung year ng pagkapanganak nyo. Yun ang kabisaduhin nyo guys. Kasi pag nagpakilala ka, sasabihin mo, kunwari, gaya nga sa akin, Chonggobek Koshibunyon, yan, 1995, year of 1995. Yan, another example tayo mamaya sa ano, balikan lang daw natin yung iba. Dito sa big numbers. Nauna po lagi ang year, di ba? Hindi po, nahuhuli po siya. Kapag kapag sinasabi mo yung my birth year, ganon. Magsa-separate lesson po tayo dyan para sa birth date. Actually, siya ang susunod natin. Or time. Anong gusto nyong next lesson? Time or date? Kasi since nagna-number naman na tayo. Samchonsa. 3,004. 3,004? Hindi ko pa naipanganak. Focus muna tayo sa number po. Okay? Saan po, sir? Dito po ba tayo sa... Yan, 3,004. Yun po yun. Samchonsa. Dito kapag... Ito po Sino numbers or dun sa native. Yan. Ito po si native number ulitin ko po. Dalawa nga po yung number na ginagamit sa Korean. Yun nga po si pure at saka si pure native Korean number or Sino number. Again, si pure number, composed po yan ng mga Koreans at ang Sino ay hinango sa Chinese characters. Okay? Ang native po, ito po yung naririnig po natin na si Hana Dulcet. Yan. Kapag 1, Hana. 2, Dul. 3, Set. 4, Net. 5, Dasot. 6, Yosot. 7, Nilgup. 8, Yodol. 9, Ahop. Okay? Kapag 10, yan. Kapag 10, Yol. Okay, kapag 11, ganun lang ulit, 10 plus 1, which is 10 ay Yol nga, at ang 1 ay Hana, so magiging Yolhana or Yorana. Okay, inulit ko lang to guys para hindi kayo nako-confuse kapag naririnig nyo siya. Tandaan po natin na kapag po si Piyop, sinundan po ng Liel, sinundan po siya ng any vowel or vowel sound. Ibig sabihin po hindi lang po ibig sabihin ay vowel. Yan na po si A, E, I, O, si E. Kasama po dyan yung vowel sound na sinasabi. Or si Yo, si Ha, yung ganon. Okay, kapag sinundan po siya ng Hiyot, yan. Diba po, kapag po si Liel nasa final position, ito, kapag nasa baba siya, ibig sabihin, or final position, ay L sound po siya. Yan, L sound. Pero kapag po sinundan niya, any vowel, or kasama po dyan si H, nagiging R sound po siya. Kumbaga, sa Pachim rule, umaakyat siya, nagiging medial sound siya.
Okay? Kaya maririnig po natin yung iba, sinasabi is, instead of saying Yolhana, ay nagiging Yorana yung kanyang sound. Yan. Okay? Dito naman sa 14, tingnan nyo po yung mga naka-highlight ako ha, na may mga colors. Nag-iiba po ng mga sound yan. Dito naman sa 14, kapag po si Liel, yan, si Liel naman, sinundan po ng Nian. Yan, Nian. Ito po lagi ko pong sinasabi ha, kailangan kabisado po ninyo ang mga pangalan ng mga character nila. Kasi pag pina-spell po kayo, kunwari sa interview, hindi nyo po pwedeng sasabihin na kunwari Elaine, E-L-L-A-I-N-E. Hindi po ganon. Sa kanilang letra po. Okay? Which is itong si parang Liel po yan. Liel. Ito naman po si parang L, Nian naman po siya. Nian, okay? So, kapag yan po ang magkakasunod, di ba si Liel, kapag nasa final position, L sound po siya. Pero kapag sinundan po siya ni Nian, ang mag-iiba po dito ng pronunciation ay si Nian. Ano po sa tingin ninyo ang pronunciation ni Nian dito? Di ba si Nian, N po yan? Di ba originally si Nian ay N? Ano ang kanyang magiging pronunciation kapag sinundan po siya ng Liel? Yes po. Yan. Sabi ni Ma'am Rese or Ma'am Res Nicole, magiging from N sound, magiging L sound po siya. Tama po. Okay, pakinggan niyo po ito ha. Kapag po sinundan si Liel ng Nian, si Nian na N sound, magiging L sound na po siya. Okay? So, dito, yan. From Yolnet, magiging, ano ang yung kanyang pagkabigkas? From Yolnet, sa akin, sir, K-Wave. Ako nag-aral nun. Good evening po, Sir Mr. Jevan. Yan, sabi ni Sir Clark, Sir Pritz, Zerz, Yolet. Okay, kapag 14, Yolet. Okay, ganun lang din po ulit kanina. Dito sa 16, ano po yung rule na kapag si Liel sinundan po ng bawal at bawal sound, which is kasama po si Ye, diba, bawal sounds siya kapag pinapakinggan. Anong nagiging pronunciation nitong Liel? Wait. Kapag po si Liel, sinundan po ng any vowel, kasama po si Ye, ano pong, yes, magiging R sound po siya. Okay? So, maririnig po natin si 16 as Yol, ano po? Magiging Yorosot. Naririnig natin siya minsan, Yol, Yosot, or nagkakaroon siya ng R sound. Nagiging Yoryosot. Yoryosot. Okay, ganun lang po sa mga susunod pa. Sa 17, Yorilgup, Yoryodol, Yorahup, ganun po. Okay. Sa 20, hindi po gaya sa sign number na ang 20 ay 210. Dito po, meron pong specific word para kay 20. Which is si sumol. Sumol. Ito po siya. Okay?
Kapag 21 to 29, ganun lang ulit po yung process. Idudugtong lang ulit natin si Hana Dulcet, Net, Dasot, Yosot, Ilgop, Yodol, Yodol. Yan. Okay? Kapag 30. Paano naman po kapag 30? Yan. Gaya ng 20, meron din po siyang specific word. At dito naman si Soren. Soren. Sumol po yun ha, hindi somen. Okay, kapag 31, ganun lang ulit, dudugtong lang natin yan si 1 to 9 na si Hana Dulcet. Okay, para sa 31 to 39. Kapag 40, sinong nakakaalam kapag 40? Sa native po tayo ha, nagre-recap lang po tayo. Excuse me. Yan, sabi ni Ma'am Chill, machen. Tama po. Machen po, ma'am. Yan, sabi ni Sir Lenrich, de, masam ni ka. Mahon. Machen po, hahen. Sabi ni Sir Robert, machen. Okay? Kapag 50, ano naman kapag 50? Maliban lang sa spelling, ay sa, ano niya, i-type nyo din po yung kanyang pronunciation kapag 50. Ay, online, ano lang po ako, live lang po ako, sir, ma'am na nagtuturo, ha? Wala po akong school na nire-represent. Yan, sabi ni Sir Senyo, ay, Schwinn. Yan. Yan, sabi ni Sir Florante, de, mazayo. Okay, kapag 60, nagre-recap lang po tayo ha. Clarity lang po si ma'am. Kapag 60, nasa native Korean number po tayo ha. Hindi po gaya sa Sino na kapag 60, 6 na 10. Dito po, meron na naman pong specific na word. Sabi ni Sir Senyo ay yesun, de, masumni ka, yokship. Hindi po. Sa Sino po yun. Okay, kapag 70, sa native po tayo ha. Again, si 10 hanggang 90, may specific word po siya. Unlike po kay Sino number, na magiging base po natin ay si 10. Ano bang pinagsasabi ni Sir Jo Marie? Iron, sabi ni Sir Senyo. De, masumni ka. Yan. Gaya nga ng sabi ko kanina, kapag si Liel, sinundan po ng vowel or vowel sound, gaya nga po ng H, ay magkakaroon siya ng R sound. Ilhen or Iron. Okay, kapag 80, dami ko nang na-recite, sabi ni Sir Clark. Huwag kang mapagod, sir. Yan, sabi ni Sir Senyo, Yoden. Yoden, ano po, masumnik ka. Tama po. Di ba naririnig natin siya ang tawag dyan, madalas ay majayo. Yeah, pag formal siya, de, masumnik ka, yan. Tama, parang, you're correct. Ganun po. 80. Yoden. Mas kabiksado ko yung, yes, mas madali lang talaga kasi si Sino, kahit mas malaki siya. Okay. 80. Yoden. May example po dyan. Ay, dito sa native po, nabigay na po lahat kasi. Na bakit? Kala ko mag-end na. Okay, kapag 90. Yan. Ang 90 po ay ahen. Okay, hanggang 9 again. Ang native Korean numbers ay hanggang 99 lamang po siya. Okay, sa mga susunod po nating live, babanggitin po natin kung saan po specific ginagamit yung native Korean number.
Okay, sa sino po. Mas madali sa sino para lang din sa akin. Okay? Kapag sino, again, yong or gong. Kapag 1, il, 2, i. Baka sabihin nyo Ma'am, il, di ba I work or job? Yan. Depende po yan sa sentence Since number naman yung pinag-uusapan, huwag nyo pong lituin yung sarili nyo. Okay? Sa number 2, baka sabihin nyo na naman, Ma'am, i. Di ba ngipin yan, hindi lang 2. Yan. Okay? Kaya po ginagamitan po yung mga number po nila ng counting units kasi po maraming word na pare-parehas. Okay? 3, sum. 4, sa. 5, o. 6, yok. 7, chill. 8, pal. 9, ko. Okay, gets po ba dito sa 0 to 9? Anong tawag? Diba, pag 100 na native, balik na siya sa back sa sino. Yes, sino na po siya kapag 100. Wala pong word para sa native. Hanggang 99 lang po talaga si native. Pag back na, pag 100 na po, papasok na po si sino. Magiging sino na siya, back. Okay, pag 10, yan ang nasabi ko, ang 10 ay sheep. Okay, hindi po il-sheep baka sabihin ay, yan, walang native number na 100. Yes, wala po. Tama po, Ma'am Donna. Sino na po siya kapag 100. Okay, kapag 10, sheep. Wala pong il-sheep Kapag po ganyan naman, yung phone number, isa-isahin nyo lang po yan. Kapag 0 nga po, di ba? Gong. Yan. Gong, il, gong, ko, pal, ko, sa, ku, saku. Saku. Yan, sa Sir Daddy. Okay. Kapag 11, ganun lang ulit, gaya kanina sa native number, 10 plus 1. Ano nga po ang 10? Sheep. Ano ang 1 sa sino? Il. Bastos ang number ko. Sabi ni Sir. Shibil. Yes. Shibil. Hindi po sheep il Shibil. Okay, kapag 16, ito yung inuulit-ulit ko palagi. Kapag si Piyop, wait lang, ulitin ko po para sa mga bagong dating. Kapag po si Piyop, sinundan po ng any vowel, yan si a, e, i, o, u, e, yo, yung mga ganon, ay nagiging B sound po siya. Okay? Nagiging B sound. Pero kapag si Piyop, ito po yung sa exemption of the rule po niya. Kapag si Piyop, sinundan po ng any vowel except kay yo, ang magiging sound po nito ay MN. Tandaan po ninyo yan Yan, MN. Okay? Sa Patchim rule po ng Piyop, kapag si Piyop sinundan ng kahit anong vowel daw, except kay U, ay magiging B sound po siya. Okay? Kapag si U naman, magiging MN sound. Gaya po dito sa 16. So, hindi po siya shibyok or shipyok, magiging shimyok. Okay? Sa 19, ganun lang din po ulit. Kapag si Piyop naman, sinundan na naman siya. Ang daming rule ni Piyop, di ba? Pag si Piyop, sinundan naman ng Kiyok. Di ba? Usually si Kiyok ay G sound. Kapag nasa medial or basta hindi siya yung last na letter. Di ba? G sound siya kapag nasa gitna, itong si Kiyok. Pero kapag sinundan niya ay Piyop, itong si Kiyok magiging K sound. Pangit na talaga.
Okay? So, dito sa, imbes na sasabihin po natin ay shipgu, magiging shipku. Shipku. Okay, kapag 20, dalawang sampo, sabi ko nga, dalawang sampo. Ano nga ang 2? Ang 2 ay E. Ang 10 ay ship. Nag-overheart na utak ko. Sabi ni Sir. Yes po, Korean po. Okay, kapag 21 to 29, ganun lang ulit naman yung proseso. Idudugtong lang ulit natin yan yan, sabi ni Sir Daddy, kapag daw 30 ay samship. Tama po, 3 sampo or soren. Soren po yun ha, hindi po ron, sir. Ren. Kapag native. Yan, 30, samship. 40. Ano naman po kapag 40? 4 na sampo. 40. Yan, sabi ni Ma'am Donna, sa ship. De, baksu. De, salamat po sa panonood din, sir. Yan, sa ship, sabi ni Sir, show me ko. Okay, kapag 50, 5 na sampo. 50. 5 na sampo. Huwag po kayong mahiya mag-comment ha, free po ito. Para makita natin kung nakakasunod po. Yan, o ship, sabi ni Ma'am Donna. Sir Robert, yan. Sir Daddy, o ship, yok ship, chill ship, pal ship, ko ship. Sinagot na ni Sir, nagsawa na siya. Okay? O ship. Kapag 6 nga daw, 6 na sampo, ay yok ship. Kapag 70, 7 na sampo, ulit nga po sa kakapasok ko lang, sabi ni Ma'am. Paano ba i-download to kapag natapos na yung live para i-repost ko na lang? Yan, chill ship kapag 70. Ay, nag-work ka pa, sir? Po, naka-screen record. Ay, ganun. Kailangan screen record para makasave siya. Kaya mo po yan, Ma'am Donna. Okay, kapag 80, 8 na sampo. Ano na nga ang 8 sa sino number? Pal. Okay? Pal ship. Ma'am, di ba ang pal ay shoulder? Yes po, pero number po ang pinag-uusapan. Kaya pal ship, 80. Okay, kapag 90. Hindi na po kailangang bigkasin po yan. Yan, 90 ay co-ship. Okay. May mga nagtatanong palagi dito, Ma'am, ano ba talaga? Co-ship or go-ship? Tandaan po natin si Kiyok. Yan, itong si Kiyok, kapag initial position po siya, initial, ibig sabihin siya yung pinakaunang letra ng isang salita, ng isang word. Pwede po siyang K or pwede po siyang G. Yan, maraming nalilito dyan. Kaya wag po kayong ma-confuse, guys. Kaya tama po kayo. Yes po, patsim talaga. Okay, kapag 100, ayan na, Beck. Masasanay din po kayo, sir. Yan, sabi ni Ma'am Donna, kapag initial, K. Okay, ulitin ko po ha. Yan. Ito po. Kapag po si Kiyok po, ito pong si Kiyok, kapag nakita po natin yan as beginning of the word or initial, siya yung pinakauna-unang word,
Pwede po siyang K, pwede po din siyang G. Okay? Hindi lang po siya K or G. Okay? Kapag medial, nasa gitna po siya ng salita, ay G sound po siya. Okay? Kapag final position, siya yung last word. Okay? Magiging K sound na po siya kapag nasa final position. Okay? Gaya po na kanina yung ok na 100 million. Ok. Ano meron pala dito free? Opo. Okay, kapag 200, ganun lang po ulit. 200, isang daan. Again, paalala po ha, wala pong ilbek. Pag 100, direct po siya sa bek na word. Okay? Marami pong nalilito dyan. Okay, 200, ibek. 300, isang daan. Sambek. Bek po siya ha, hindi po pek. Okay, 400, sabek, 500, obek, 600, yukbek, 700, chilbek, 800, palbek, 900, kubek. 999, di ba ang base natin, since 3 digits siya, 100. So, 900 muna ang kukunin natin. 900 ay kubek. And then, si 99, kuship. Ku. Okay? Kubek, kuship, ku. Si Beck po, okay, hindi ko alam kung ito yung tinutukoy ni ma'am. Tandaan po natin ha, si Piyop, kapag nasa initial or siya yung pinakaunang-unang salita, hindi lamang po siya P, okay? Pwede din po siyang B. Gaya lang po kanina ng Kiyok, it's either K or G. Dito po, si Piyop, kapag initial po siya, pwede po siyang P or B. Okay? Kapag medial, yan, B sound lang siya kapag medial. Ang hirap kasi laptop. Okay? Kapag final position, P sound naman po siya. Or siya yung last na salita. Last na letra ng isang salita. P sound po siya. Okay? Huwag po kayong malilito ha. Maraming ganitong word, letter po. Ni Kiyok, kapag nasa initial, it's either K or G. Si Piyop, it's either P or B. Sino pa ba? Okay. So, 1,000, again, gaya lang ni Beck at saka ni Ship, wala pong ilchon. Direct add po si chon kapag 1,000 ang pinag-uusapan. Okay? Kapag 2,000, ichon, 3,000, 1,000, samchon, 4,000, sachon, 5,000, uchon, 6,000, yukchon, 7,000, chilchon, 8,000, palchon, 9,000, kuchon, 10,000, man. Hindi po natin siya naririnig ulit na ilman, gaya ng chon. Kapag 1,000, direct po ang chon, and 10,000, man na po siya. Yes po, Ma'am Donna. Okay? Kapag 100,000, syempre 100 na 10,000, yan. Magiging anong pronunciation po nito? Kapag si Piyop sinundan ng miyam, si Piyop. Ano ang kanyang pronunciation? Kapag si Piyop, sinundan ng miyam,
Si Piyop ay magbabago. Gaya ng pagbabago niya, char. Okay? Diba? Si Piyop kapag nasa final position ay P sound po siya. Pero kapag sinundan po siya nitong Miyom, itong box na yan, magiging M lang din po ang kanyang sound. Okay? So, from shipman, magiging shimman. Shimman. Yan, good luck po sa inyo. Kaya nyo po yan. Shimman. Isa ilang tulog na lang. Okay, kapag 1 million, 100 at i-type ko nga para hindi kayo nalilito. Yan, paano natin na-derive? Kunwari, hindi natin kabisado na ang 1 million ay pengman. $1 million. Yan, 'di ba sa atin dito sa Pilipinas ang ginagamit natin ay by 3. Ito ay million, ito ay 100,000, ito naman ay 100. Pero kapag sa Korean, ang gagawin po natin diyan ay i-divide po natin siya by 4. Okay? Yan. Ang ibig sabihin po ng by 4, dito po, merong man na nakaabang na dyan. Okay, man. Ang pangit. Same din pag sinundan ni Nian si Piyop, ma'am. Yes po. Magkaparehas po ng rule si Piyop at saka, wait lang. Ang tinutukoy po ni Sir ay si Piyop sinundan ng Nian. Same lang po siya ni Piyop at Miyom. Yan. Same lang po sila. Dito, this time, kapag yan ang nakikita po ninyo, di ba, yung sa kamsahamnida, di ba, nagiging M sound po dito si Piyop. Hindi po kamsahapnida, di ba? Magiging M sound lang din po. And itong si pangit. Itong si Piyop ang pinakamaraming rule sa Patchim. Yan. One time, magle-lesson tayo. Yan. Magbabago po siya kapag sinundan ni Nian at ni Miyom. Okay, balik po tayo sa ating pagde-derive ng pengman. Pag yumaman-yaman ako, guys, bili ako ng tablet. Ang hirap naman ito. Yan. Okay? Balik po tayo. Again, kapag bigger number, i-divide po natin siya by 4. So, dito, isang 4 lang yung ma-divide natin. So, man po dyan. Okay? Dito na po tayo. So, ano po yung natira dito? 1. 100. Ano nga po ang 100? Ano po ang 100? 100. Ilbek ba yan? Ilbek? Yan. Sabi ni Ma'am Trix, yes, bek lamang. Okay? Bek lang. Okay, and then, itadrag po natin si man na nakaabang dito since 0 naman ito, wala na tayong problemahin. Diba? Yan. 0, 0 naman siya eh. Wala naman siyang value dyan. Okay? Idudugtong na po natin si man na nakaabang. Yan. So, 0, 0 din naman tong mga to, kaya hindi na natin siya problemahin. So, ang 1 million ay, ano ang pronunciation nito? May nakalimot. Pengman po siya, okay? Tandaan po ninyo, kapag si Kiyok,
Sinundan ng miyam. Yan, kapag itong si Kiyok, sinundan po siya ng miyam. Itong box natin. Si Kiyok magiging NG sound. Okay? NG sound. Diba originally si Kiyok, it's either K or G siya kapag initial. Kapag medial, G. Ang hirap. Kapag final key, K. Yan. Gets po ba dito? Kapag po si Kiyok, sinundan po ng miyam, magiging NG sound. So, dito, imbes na Beckman, magiging Pengman or Bengman. Yan. Okay. Wag po kayong malito ha. Ito po, ulitin ko po ha, yung sabi ko kanina. Marami po kasing nako-confuse sa mga letters. May mga word na acceptable po siya na binibigkas na kapag si Piyop ay pwedeng P or B. Yan, P or B kapag nasa beginning. Gaya po ng pop or bop. Di ba naririnig po ninyo yon? Kasi po, si Piyop, it's either P or B naman po siya eh. Kaya minsan maririnig po natin siya Pengman or Bengman or Beck, Pek. Yan. Huwag po kayong ma-confuse ha. Gaya po ng Kiyok. Wait lang, lobat yung chart, yung ano ko. Yan. Si Jiyot. Sinong nakakalam ng Jiyot na letter? Ano po yan, ma'am? Pag sa number lang po o sa sentence? Pati sa sentence po. Kaya mahalaga po na alam natin yung rules po ng mga letters. Okay? Kaya po pinag-aaralan talaga dapat po yung initial, medial, and final position kasi dyan po tayo nagkakalito minsan. Jiyot. Sinong nakakalam ng Jiyot na letra? Meron ba? I-type nyo lang guys. Jiyot. Kahit wag na yung spelling. Yung letra lang na Jiyot. Me, sabi ni Sir Florante. O, i-type mo sir. Jiyot. Kiyok po yan. Yung parang 7. Yan, sabi ni Sir Lenrich. Jiyot po. Ito po siya, okay? Yun po yung, kaya sinasabi ko na, paulit-ulit ko lang sinasabi guys, nakabisaduhin nyo po yung mga pangalan ng bawat letra nila kasi pag nag-spelling, kailangan pong ganyan. Hindi po pwedeng J, CH, F. Hindi po pwedeng mga ganon. Okay? Si Jiyot, kapag nasa initial or unahan ng salita, ano ang kanyang bigkas? Initial position. Ano ang kanyang magiging bigkas? From the word na Jiyot. Yan. Pwede po siyang J. Ano po yung isa? J. Pwede siyang J. Pwede siyang yan. Sabi ni Ma'am Gracia ni Sir lang bilis tumaas. Yan. Kapag nasa unahan po ha, unahan pa lang po tayo. CH. Kaya kung minsan maririnig nyo po si Jal. Jaljayo or minsan Chaljayo. Diba? Kasi po, yan po yung rule niya. Pwede siyang J, pwede siyang CH. Okay, di ba naririnig natin Chareso, di ba? Nagiging CH siya. Pero minsan, naririnig naman natin Jal, di ba? Jalja. Okay? Yan, may number kaninang question si Sir. Balik tayo para mas ma-master po natin ang mga big digits. Hindi ko na alam kung sino yung... Ay. Nawala. Ayan.
sino nag-type kanina? Ang sabi ni Sir ay 7980976. Yan ata yung tinype niya kanina. Sino na yon? Jadongja. Jadongja. Yan. Di ba naririnig natin yan si Sir Jadongja o Jadongcha? Okay, yung rule nga po natin dito kapag bigger number, 'di ba? Usually sa atin by 3, pero sa Korean, sabi ko nga po ay by 4. Yan. So dito meron nang nakaabang na sino? Na lalaki. Naman. Yan, mag-abang na yung lalaki diyan. Charot. Man, okay? Tapos, dito na po tayo magpo-focus. Ano po ang 700? 700 lang muna tayo. Mamaya nang isipin kung ano yung 98. 700. 700. Ano ang 700? Wala, marami nang umalis. Inantok na. Yan. Sabi ni Sir Chilbeck. Ay, wait. Hindi ako naka-Korean. Yan, Chilbeck. Okay? 98. Ano ang 90? Next step, dito muna tayo. 90. Ano ang 90? Co-ship. Sabi ni Sir Esmil. Yan, co-ship daw. Co-ship. Okay? Ano ang 8? 8, pal po na ano ha, hindi po yung sa leg. Pal na, yan. Saka po natin, idadrag si man. Yung nakaabang po natin naman, ito po. 'Di ba kasi natapos na tayo dito. Bakit ang hirap? Natapos na po tayo dito sa 3. Yung nakaabang naman, i-bring down na po natin siya dito, kay pal. Palman, sa Ilocano, taste. Char, agraraman. Man. Ayala. Okay? Dito pa lang po tayo ha, sa 798. Chilbeck, Kuship, Palman. Chilbeck, Kuship, Palman, Kubek, Chil, Ship, Yokwon. Sabi ni Ma'am Donna, tapos na sila. Okay? And then, ano po yung sabi ko kanina? Kapag po 0, regardless, tatalon na po tayo. Okay? Kapag 0, talunan na natin siya. Huwag na natin problemahin si 1,000. Eh, sa ayaw niya, charot. 0 siya. So, dito na tayo magpo-focus sa 900. So, ano nga ang 900? 900. Opo. Nakapag-exam na po yan. Kubek. Pasado na po ako lahat-lahat. Kaso hindi sa medical. Skill test, nakapasa na din po ako. Nandun ako sa final list. Pero nung pagme-medical na, nagkasakit naman ako. Lily Rose. Lily Rose. Well, parang wala pa akong kawek na Lily Rose. Meron lang Lilibet, Lily Jane, ganon. Kubek. And then, dito na po tayo sa 70. Ano na nga po ang 70? 70. 70. 7-10. Chill ship. Yan. Chill ship. Okay, at ano po yung na-last natin? 6. Ano po ang 6? 6. Yok. Okay?
Ganyan po siya. Paano babasahin yan? Chilbek, Kuship, Chilbek, Kuship, Palman, Kobek, Chil, Shimnyok. Naalala pa po yan, sabi ni Sir Esmil. Yes. Actually, hindi na po ako updated sa schedule nila. Kasi ngayon lang din ulit ako nag-live after isang taon ng yok. Saan? Yan po talaga ang spelling po ng yok na 6. Mali ba ako? Na-select. Wow, 축하드립니다, Kimishi. Na-select daw si Sir Kimi. Congratulations po, sir. Sana all na lang. Naiiba pala ang spelling, sabi niya. Ha? Ano po bang na... Yok po yan, ha? Hindi po nag-iiba ang spelling po ng yok. Yok po yan na ano, Y-U-K. Yun yan. Wala pong ibang pronunciation tuloy. Wala pong ibang spelling ang yok na 6. Dito lang po yun na baka na ang tinutukoy ni ma'am ay dito. Okay, nag-iba po dito sa ayun, ihirap. Okay, dito po ba yung sinasabi, ma'am? Yes po, nag-iba po ang pronunciation ng piyap kasi po si piyap, kapag sinundan po siya ng any vowel except kay U, itong U na ganyan, kapag daw po si piyap sinundan ng kahit anong vowel, except kay U na yan, ay magiging MN sound po siya. Yun po ba yung sinasabi mo po? Yan. Magiging MN sound po kasi siya dito. Yun po yung kanyang patchim rule. Kapag si piyap daw, sinundan ng any vowel, except kay U, yan, si U na yan, ay magiging MN sound daw po siya. Pero kapag yung vowel naman ay si A, E, I, O, O, or other vowel, basta hindi lang po ito, doon po siya nagiging B sound. Baka yun po yung tinutukoy ni ma'am. Okay, kaya narinig po nyo kanina, shimnyok. Shimnyok. Kasi nga po, MN sound na po siya dito. MN sound. Ang hirap ng laptop. May question pa po ba sa bigger number? Another example bago tayo maghiwa-hiwalay ngayong gabi. Yan, may tanong pa po sa mga bigger number. Madali lang naman yan. Gagawin nyo lang po yung rule. Yan, tandaan nyo lang pa palagi ha kapag, di ba, ganyan kasi tayo kapag nagsusulat. Pero sa kanila po, sa Korean, i-divide po natin siya ng by 4 digits para mabilis po nating ma-identify. 4. Tapos dito, may nakaabang na po dyan na man. Na lalaki, charos. Tapos dito naman, yung susunod po na 4 na number ay ok na po siya. Okay, ganyan lang po. Tapos, yung 4 na yan, hihimay-himayin nyo na naman siya from 1,000 to 100, 10, hanggang 1. Sabi ni Sir Rest Boy, nahirap
Doon lang sa spelling. Yan. Pag ano po, ano bang susunod natin? Siguro mas magandang next lesson natin muna yung patchim. Maraming nalilito sa patchim. Patchim or batchim, baka question na naman siya guys ha. Patchim or batchim, isa lang po siya. Okay. Wait lang. Inom lang ako guys. Siguro po bukas, hindi po muna. Kailan? Plano ko lang po kasi is thrice a week lang ako magla-live. 3 beses lang sa isang link. Ano ba yan? Excuse. Follow niyo ako guys kung gusto nyong ano. Tawag ba yan? Nasa mid ako. Kung gusto nyong ma-update. Ang Facebook ko, ito lang din naman. Learning Korean with you. Same lang din po sa TikTok. Ba yan? Excuse me. Ano po yung batchim? Yun po yung batchim po ha. Yung mga nag-iiba-iba ang spelling. Yun po yung rules ng mga spelling. Na, kunwari, gaya nga po kanina, na kapag si Liel, sinundan po ng Nian, nagiging LL sound siya. Yung mga ganon. Yun po yung batchim or patchim na tinatawag. Yan. May question pa po dito sa ano. Bigger number. Meron pa po bang hindi naintindihan? Wala nang question, guys. Twice a week lang po kasi ako magla-live since nagda-dialysis kasi ako MWF, kaya hindi ako pwedeng puyat palagi. So, I think wala na naman na pong question, no? Meron pa po ba? Kailan po next live, ma'am? Probably sa ano po, Thursday. Tapos next Sunday. Ganon po. Or depende po, i-post ko na lang po kapag kung ano po status ng katawan ko. Mag-post na lang po ako dyan dito sa TikTok or doon sa Blue App. Kung kailan po. Anong po bang, siguro mas mainam na batchim rules muna tayo po, no? Kasi maraming nalilito pa sa rules na bakit nagbabago yung letra, yung pronunciation, yung ganon. Batchim po siguro tayo. Mag-post po ako kung kailan po ha. Kasi parang pag Webes ang layo. Ang layo pa pala. Lunes pa pala ngayon. Yan. Thank you din po, Sir Low Class. Low Class. Wala na pong tanong po dito. Meron pa po bang nalito dito sa big number po natin? Ganun lang po ulit ha. Ang gagawin ninyo. Kunwari, last na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Sige nga. Last na, para mas ma-gets natin ang tawag yan.
Okay, kapag po nakikita natin dyan, di ba usually nga po, ganito siya nakasulat. By 3. Baliktad. Di ba sa nakasanayan natin, ganyan po siya nakasulat by 3. Pero kapag Korean po, ang gagawin po natin, i-divide natin siya by 4. Okay? 4. Para mas mabilis. Kung hindi natin kabisado na ang 100 million ay irok. Okay? Tapos dito, lalagyan nyo lang po siya ng man. Yan. Ng lalaki. Nag-abang na yung lalaki dyan. Okay? And then, dito naman po sa pangalawa ay ok. Okay. Saka po tayo magpo-proceed sa left to right na. Okay? So, 1. Tandaan po natin ha, gaya ng sabi ko kanina sa unang discussion natin bago tayo mag-number, na kapag po si sheep, bek, chon, at man, hindi po yan ginagamitan ng il. Okay? Direct lang po sila na add. Direct po si sheep kay 10, direct po si bek kay man, direct po si chon kay 1,000, ay baliktad, direct po si bek kay 100, direct po si chon kay 1,000, si man naman sa 10,000. Pero kapag po 100 million, si ok, ginagamitan na po yan ng il. Okay? Tandaan po ninyo yan. Ginagamitan na yan ng il. Il. Tapos, i-bring down po natin si ok na nag-aabang. Irok. Ala. Yan. Dito lang po siya ha, ginagamit si il. Okay? Tandaan, ulitin ko po, kay 10 na sheep, 100 na bek, 1,000 na chon, man na 10,000, wala po tayong nakikitang il, okay? Pero pagdating sa ok, meron na po. Ginagamit na po yan si il. Okay, dito lang po sa ok. So, pag ok, irok. Okay? Tapos na tayo dyan sa part na ito. Dito naman po tayo. Ganun lang naman, mag-focus tayo by division. Pa left to right. So, ano po ang 2,000? 2,000 muna tayo mag-focus. Dito muna. Diba kapag 4,000 yan? Yan, 2,000. Ano ang 2,000? Ang 2,000 ay i-chon. Okay? I-chon. 2,1,000. I-chon. Okay? Kapag tapos na naman dyan, dito na naman po tayo. Okay? So, 300. Tanggalin na natin nga to para hindi kayo malito. Ay kaso, mag-iiba yung posisyon niya. Okay, 300. 300 naman, sa tatlong 100. Ano? Yan, sambek, sabi ni sir. Okay, sambek. So, ano po yung susunod? By 10. Ganun lang naman yan. Paulit-ulit lang yan, guys. Okay. 4. 40. Ano ang 40? Ang 40 ay sa ship. Sa ship. Yan. Okay. Ang susunod, ano yung natira? O. Ay, 5. Which is O nga. Ayala, saan na ako? O. Tapos, yung nag-aabang na si man, idudugtong na po natin siya. Dito sa tabi ni O. Man.
Okay, next na naman. Dito na naman tayo sa 6. Ano na nga po ito? Since 4 digit, 6,000. Ano po ang 6,000? 6,000. 6 nga po ay yok. Yok. Chon. De. Okay. Next. 700. Ano naman ang 700? Yan. Sabi ni Sir Low Class, Ma'am Chill, Sir Ismail ay Chilbeck. Chilbeck. Okay. Excuse. Ano na lang natira? 80. Ano ang 80? 80. Yan. Palship ko. Palship 9 ay ko. Okay? Yan. Irok, ichon, sambek sa shibo, man, yokchon, chilbek, palshibo. Ay, palship ko. Ganun po siya. Yung 123 million natin. 123,456,789. Pero in Korean, irok, ichon, sambek, sashibo, man, yokchon, chilbek, palship ko. Di ba ang hirap? Pero wag nyo nang pahirapan yung sarili nyo, guys. Usually, 55,000, ganyan lang naman yung sa exam. Kunwari, may nag-uusap, tinatanong niya magkano yung sapatos, sasagot na yung isa. Sabihin niya, Igon, ulmayayo. Tapos sasabihin ng isa is, uman iyeyo. So, ano yung uman? Hahanapin mo sa choices kung ano ang uman. Ano ang uman? Uman won iyeyo. Ganun lang naman kasimple minsan sa guys, sa exam. Kunwari, or yung may noodles na naka-picture doon. Tapos sasabihin, yung noodles daw may katumbas na every 1,000. So, kapag binili mo yung tatlo, anong magiging total niya? O, tatlong 1,000. Ano ang 1,000? Yan, 50K. Uman, sabi Ma'am Jenny. De, mansayo. Oh. Ganun lang naman sa exam, guys. Madali lang naman siya. Pero okay lang din naman na napag-aralan natin paano mag-derive ng ganito. Kasi since ang magiging sahod nyo in the future, ganito siya. Mga milyon. Sana or may million. Okay, wala naman na pong tanong sa ating native at sino number. Bago po tayo maghiwa-hiwalay at alas 11 na. Bukas wala po akong live. Try ko po sa Wednesday or Thursday. Magpo-post na lang po ako. Yan, wala pong katanungan, guys. Kung ganun po, ay magpaalam na po ako. Thank you po, Sim, sa bagong learnings. Thank you din po sa time, Ma'am Jill. Anyong hijo mo sa'yo, 친구들. 감사합니다. 나도 감사합니다. 제니 씨.
네, 나도 감사합니다. 에스밀씨. Anyong hijomoseyo. O, paano sabihin ng good night, guys? Good night. Sinong nakakalam? Good night. Formal. Kapag sabihin mo ay good night or sleep well. Yan. Jalgayo. Or yung formal. Kasi po pag chal kayo, yan, kapag ganito po kasi ay pag kayo kasi po ay literally na parang mag-ingat ka ganon. Pwede din naman siyang good night, ginagamit siya minsan, pero pag jalgayo pag mag-ingat ka ganyan, goodbye. Parang pag magpa-apart yung isa or yung dalawang nag-uusap. Pero kapag good night na or sleep well ay ja. Okay? Bakit ayaw? Ba't ayaw niya ma-delete? Chaljayo. Yan, chaljayo naman po kapag ano. Yan, sabi ni Ma'am Jenny, yan. Tama po, yan po ang pinaka-formal. Anyong pag na good night or sleep well. Anyong nalilito pa ako dito. Anyong jomoseyo. Si jomoseyo galing po yan kay jomoshida. Yun po yung pinaka-formal or honorific. Jomoshida. Magiging jomoseyo. Yan. Anyong hijomoseyo. Good night, guys. Okay, chaljayo. Ganyan. Or anyong hijomoseyo. Pag sa umaga minsan naririnig nyo sasabihin is pag good morning, instead na sasabihin na good morning or choon achim imnida, sasabihin nila anyong hijomosyoso, kumusta ang tulog mo naman po pag ganon. Okay? Pag ganito naman, anyong hijomoseyo, yan po yung pinaka-formal na good night. Anyong hijomoseyo. Yan, si jomoseyo, galing po yan kay jomoshida, na sleep. Yan, sleep well. Pero yung jalgayo ha, minsan ginagamit po siya, pero ang pinaka-specific talaga na translation ng jalgayo ay parang mag-ingat ka, ganyan, or ingat, which is si kayo, yan, kada, na to go. Galing po siya kay kada. Chal po kasi is well. Okay. Wala na pong tanong sa ating lesson sa Ainu numbers at saka native numbers. Kung ganun po, good night na po guys. Anyong hijomoseyo or jaljayo. Yan. Or anyong kieseyo. Kieseyo kapag stay well naman. Goodbye din siya. Sa susunod na yan guys. Okay po, good night po. Yan, ayan po yung good night. Minsan, ginagamit din po si jalgayo. Okay, good night po. Ipopost ko na lang po ha yung next live po natin kung ano po yung lesson. Pero for sure magbabatchim po tayo or patchim. Since maraming nalilito sa pronunciation. Okay, good night na po.